Ang content ko na ito ay tapos na, kasi tapos na ang birthday ko, pero gusto ko lang ibahagi pa rin sa inyo, dahil memorable experience ko ang birthday ko na ginanap noong September 7, 2024. Bago ko ipagpatuloy yung aking karanasan ng aking birthday, konting insight lang tayo patungkol sa culture natin sa ating bansa patungkol sa birthday. Pag may birthday sa ating miyembro ng ating pamilya, obligado tayo na maghanda kung sino ang may birthday sa ating miyembro ng ating pamilya, iapaghahanda talaga natin sila kahit simpleng salo-salo lang basta may handa lang tayo sa may birthday. May napanood ako sa YouTube na ipinangutang pa ng kanyang ina para maidaos lang ang kaarawan ng kanyang anak. Ganyan tayo kamahal ng ating pamilya, lalo na ang ating magulang. Sa part ko kasi hindi ko naranasan ang halimbawa na sinabi ko sa inyo, kasi sa part ko ang aking pamilya ay ang alam lang is magpayaman ng magpayaman, wala silang pakialam sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. Kasi lumaki ako na pag matalino ang miyembro ng aking pamilya ang lang papansinin nila at pagtutuunan ng pansin, o di naman kaya kapag paborito nila ang miyembro ng aming pamilya kung gastusan nila ay sobra-sobra. Sa part ko lumaki ako na malayo sa aking pamilya ni isang kamag-anak ay wala ako dito sa Cubao. Kaya kapag mag-birthday ako, kinakaugalian ko na ako ang pulong abala kapag ako ay nag-birthday, ako ang bumibili ng sarili kong handa at dinadala ko sa aming simbahan. Kaya ni minsan hindi ko naranasan na ipaghanda ako ng aking pamilya tulad ng ginagawa ng mga Pinoy sa kanilang kamag-anak. Kaya nga nung sinabihan ko si Ate Myra na huwag na lang ako maghahanda sa aking kaarawan, kasi wala naman akong pera ng panghanda. Pero di siya pumayag nung sinabi ko ang ganun, dahil sabi niya maghahanda tayo kahit maliit lang na salo-salo, ako na ang bahala. Laking gulat ko nung sinabihan niya ako ng ganun, kaya sa part ko wala na rin akong nagawa kasi sinabi niya na iyon. Pero sa isip-isip ko malas man ako sa aking pamilya, pero sobrang thankful ako kay God na binigyan ako ng mga taong handa magsakripisyo ng kanilang oras at panahon nila para ipaghanda ako sa aking kaarawan kahit hindi man lang nila ako kano-ano. Maliit lang na salo-salo ang ginawa namin, naganap ito sa barangay, kasi karamihan ng aking kaibigan ay nagtitrabaho sa barangay, sila Ate Joy, Ate Myra at si Mama Tet. Si Mama Tet siya ang secretary ng kapitan namin. Actually sobrang speechless ako ng mga panahon na iyon, dahil first time ko maranasan na may maghanda para sa aking kaarawan. Binilhan ako ni Ate Myra ng palabok na umorder pa si Ate Myra sa Kamuning, pagkatapos gamit ang barangay patrol ng barangay kinuha namin sa Kamuning ang palabok. Nung pabalik na kami, bumili rin si Ate Myra ng cake para daw may ihipan ako at para makapag-wish daw ako bago hipan ang kandila. Pagkatapos nung nagpaluto rin siya ng Shanghai. Pagkatapos nung dumating ang nanay ng kapitan namin at nagpabili siya ng inumin namin. Nung sinindihan na nila ang kandila ng cake, nagkantahan na sila at sabi nila mag-wish daw muna ako bago ko ihipan ang kandila. Isa lang ang hiniling ko, na ingatan at pahabain pa ang buhay ng aking mga kaibigan. Thankful ako kay God, dahil binigyan niya ako ng mga kaibigan na laging nandyan para suportan ako at mga kaibigan na handang ilaan ang kanilang oras at panahon nila para ipaghanda ako sa aking kaarawan. Pero hindi lang naman anong binigay sa akin ng mga kaibigan ko, si Ate Myra siya na nga ang gumastos sa aking kaarawan. Binigyan niya pa ako ng jacket para may magamit ako sa aking trabaho, kasi hindi ako sanay sa aircon at para daw hindi ako sampungin ng aking allergy na hives urticaria. Binigyan din ako ni Ate Joy ng bag para may magamit daw ako kapag umaalis ako. Ang karanasan ko na ito sa aking kaarawan ay ang most memorable sa aking buhay, at hanggang sa pagtanda ko ay hindi ko ito malilimutan na sa isang yugto ng aking buhay may naghanda sa aking kaarawan. Meanwhile, karamihan sa atin ay ipinaghahanda tayo ng ating pamilya sa ating kaarawan. Pero sa nakakaranas ng senaryo na tulad ko na lumaki sa broken family at laging busy ang pamilya at wala nang time ang mga nanay tatay ninyo sa inyo, lagi ninyong iisipin na may gagamiting instrumento o mga tao para maging masaya kayo sa iyong espesyal na kaarawan, hindi man ang mga magulang ninyo kundi ibang tao. Tulad ko, malungkot ako kasi wala akong pera ng panghanda sa birthday ko, nangangamba ako kung papaano ako maghahanda, pero sabi nga ni God, huwag kang mag-alala sa lahat ng bagay dahil ako na ang bahala. Nga ang kanyang ginawa, binigay niya sila Ate Myra at mga iba kong mga kaibigan para maging masaya ako sa aking kaarawan. Kaya nga sana ganon din kayo na lagi lang tayo mag-isip ng positibong bagay sa ating buhay.